Kaya mo pa bang sabihing everything is fine kahit parang gumuho na ang mundo mo? Pakinggan mo ito. From 2 Kings 4 verse 23, "Why go to him today?" He asked. "It's not the new moon or the Sabbath." "That's all right," she said. In other translations, "It shall be well." Ang context ng verse na ito ay napakabigat. Ang anak ng babaeng Shunammite ay kamamatay lang. Pero nang tinanong siya ng asawa niya kung bakit siya pupunta sa propeta, ang sagot niya lang ay, "It is well." O sa Tagalog, ayos lang. O magiging maayos din ang lahat. Paano niya nagawang sabihing it is well kung ang totoo ay may malaking trahedya sa bahay nila? Dahil ang pananampalataya niya ay hindi nakadepende sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata, kundi sa kung sino ang pupuntahan niya, ang Diyos. Isipin mo, baka may patay na sitwasyon din sa buhay mo, isang pangarap na naudlot, isang problemang walang solusyon, o pusong sugatan. Ang hamon sa atin ay magkaroon ng isang Shunammite faith. Hindi ito pagkakaila sa problema, kundi pagkilala na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Kapag alam mong hawak ng Lord ang sitwasyon, kahit magulo ang paligid, masasabi mong, "It is well with my soul." Kaya tara, pray tayo. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang aming takbuhan sa oras ng kagipitan. Bigyan mo po ako ng pusong tulad ng isang babaeng Shunammite, isang pusong matatag at puno ng pananampalataya. Sa gitna po ng aking mga pagsubok, tulungan mo po akong makapagsabi ng may katapatan na it is well. Dahil alam kong ikaw ang may huling salita. Amen. Let us declare, anuman ang sitwasyon, magtitiwala ako kay Lord. It is well. Tandaan mo, faith doesn't ignore the problem. It just trusts God more than the problem. Whatever you're facing today, take a deep breath and remember, it is well in His hands.